showbiz fanatics, Mr. Daniel Padilla, abay may handang panagutan. Oh my G, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit dabarkads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Salamat po mga Katniel fans at sa lahat ng mga nakasubscribe at sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Ito na nga, no, pag-usapan natin itong news na ito kasi matapos nga na ito na halos ilang buwan na rin at ilang linggo matapos ang breakups nga ni Catherine Bernardo and Daniel Padilla, iba't ibang mga spekulasyon at iba't ibang balita nga ang talaga namang kumakalat ngayon sa lahat ng social media platform. Kasabay nga nito na yung mga kumakalat ding balita na ito nga, nag-celebrate po sila ng kanilang mga holidays sa kanilang mga pamilya. At isa rin sa mga talagang hindi kagandaang balita patungkol kay Daniel Padilla na halos siya po ay nilulunod niya yung kanyang sarili sa pag-inom at talagang in-spend niya ang mas marami niyang oras kasama ng kanyang mga friends at hindi po yung mga friends na kasama rin ni Catherine. Kumbaga may mga celebrity friends po sila. At maaaring yung mga nakikita natin sa social media kasama ni Mr. Daniel, yun po yung mga new sets of friends ni Daniel na siyang kasama niya sa lahat ng mga gimikan. Kaya naman medyo alarming lang po sa part ni Daniel Padilla dahil parang kung saan-saan sila nakakarating ng kanyang mga kaibigan for this. Ganon din naman si Miss Catherine, nakita natin how she spent her Christmas, no, kasama ng kanyang buong pamilya sa Tagaytay. Ayun, so pinakita niya po yun sa kanyang official Instagram account na talagang nagbakasyon po yung kanilang buong pamilya sa Tagaytay, which is this is gonna be the first time na hindi sila magkasama ni Daniel during holidays. Pero eto na nga, no, dahil bukod po sa mga bintang at bukod po sa mga masasakit na salita na natatanggap ngayon ni Daniel, natandaan nyo po na doon po sa isang biggest event na AAA, sinulatan po yung picture niya doon na cheater and then Miss Catherine deserves better. Parang ganon. So dahil po dito, talagang masasakit po yung mga natatanggap niyang salita. At dahil din sa kontrobersyang kanya kinaharap, hindi po itinuloy ng direktor na ipalabas yung kanyang movie with Sanjo Marudo. Kasi dapat po talaga, meron po siyang entry sa MMFF. Kasama po si Sanjo at ang iba pang mga actors at actress. Pero hindi po kasama si Catherine. So dahil po dun sa pangyayari na yun, na-cancel yun. At dahil po dun sa mga desisyon na yun ng director, dahil hindi nga masyadong maganda yung imahe ni Daniel mga oras na yun, nababahiran tuloy yung sensibilidad ni Mr. Daniel Padilla sa kanya pong mga effort na ginagawa para kay Catherine para ma-win back. Kasi parang binababahiran siya ng kontrobersya na kaya daw di umano ni Daniel Padilla pinipilit pa yung kanyang sarili kay Catherine ngayon dahil nanganganib nga di umano yung kanyang karera. Kasi kung matatandaan po ninyo, si Catherine marami niya ng beses na pinatunayan sa kanyang sarili na kaya niya pong gumawa ng sarili niyang pangalan at ng kanyang kayang kumita ng movie ni Miss Catherine na siya lang na hindi niya kasama or shadow niya itong si Mr. Daniel Padilla. Marami beses niya nang pinatunayan yan. And the last time is yung A Very Good Daughter. Yun. So yun po yung isa sa kumita po siya ng 100 millions na pumasok po or parang yun yung kinita ng movie. So nababahiran po ngayon dahil sinasabi ng ilan na kaya daw gusto ni Daniel, no, na talagang makipag-ayos kasi halos lumalapit na siya sa kanya mga celebrity friends and even yung mga close friends nila ni Catherine para lang ma-win back. Kumbaga gumagawa siya ng effort to win back, no, ito pong si Catherine Bernardo. Pero yun nga, kamalas-malasan nga na hindi nga po hanggang ngayon ay hindi pa rin po talaga pinagbibigyan ni Catherine. Maaaring magkakabalikan po sila
sa mga project dahil still Katniel pa rin naman sila pero never sa totoong buhay yon. So sa ngayon madidistinguish natin yung totoo, yung real sa reels, 'di ba? Magkaiba kasi yon yung REEL tsaka REAL. So dahil po dito pinapanindigan ngayon ni Mr. Daniel Padilla na hindi na po at all ipalabas yung movie nila kasi parang sinasabi na kaya daw siya parang ipinipilit niya yung sarili niya kay Catherine dahil may movie daw itong ilalabas na kailangan gumanda yung kanyang imahe sa publiko para po talagang tangkilikin ng tao, which is medyo harsh yun sa pakiramdam ni Daniela. Yun ang usap-usapan ngayon sa Twitter, 'di ba? Kasi sa mga comment section nakikita natin karamihan sa mga nagko-komento ayaw na talaga at may mga bintang pa na nagkakamabutihan na daw di umano or nagkatuluyan na daw ng relasyon si Andrea at itong si Mr. Daniel Padilla, which is wala naman po tayong proof na talagang nangyari yun. So dahil dyan mag-comment lang kayo sa comment section natin kung ano po ang inyong reaction patungkol dito. And dahil dyan narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit na mga viewers and subscribers po natin dito, no. Unahin natin ang komento mula kay Manuel Berna. Catherine, wag mo nang paniwalaan ang sinasabi ng ilang manghuhula na magkakabalikan pa kayo. Ang sakit ng ginawa sa iyo ni Daniel. Pag nakipagbalikan ka dyan, uulit-ulitin sa iyo ni Daniel Padilla. Makakahanap ka din ng mas mahigit pa sa kanya. Lalaki lang yan. Magpapalitan ang magulang, pamilya. Napapalitan ang magulang pamilya kailanman. Hindi ka iiwan at hindi ka nila lolokohin. Yan. So ito naman po yung kanyang payo, no, dito. Kasi marami po talaga mga manghuhula na parang sinasabing in due and proper time, darating daw yung time na magkakabalikan si Catherine at saka si Daniel Padilla. So dahil doon, marami po ang talagang pumipigil, ano. Sabi ni Lenny Diwa, wag tanggapin yan si DJ, kawawa ka lang dyan kay Daniel Catherine. Tama na, sobra na, di na yan magbabago. Maraming mas deserving sa pagmamahal ng isang Catherine Bernardo. Ayan, so ito naman po ang kanyang komento at ang kanyang payo para kay Miss Catherine Bernardo. Sa napakarami po, no, na talagang out of 100 ata ko, konti lang yung gusto na magkabalikan sila. Sabi ni Miss Lily Wen Bobbies, in my opinion, a broken glass cannot be repaired. If ever there will be back to each other, trust is hard to give from Catherine's sides. Ayun. So, ito naman po ang kanyang, tama naman, di ba? Kapag ang baso, pang glass ay nabasag, kahit po idikit mo yan, hindi na yan mababalik sa original na size and original na itsura niya, no? Sabi ni Janet Rosales, siguro kailangan makitang magbago, magpakumbaba, lumayo sa mga kaibigan na nasasaktan niya at galit sa kanya dahil napahiya sila kay Kat. Also, kailangan magsimba at magdasal ka. Di sapat na nasasabihan, naniniwala naman sa Diyos. True repentance, reconciliation, humility, daily prayers, and confession what God needs from you, DJ. Only God can give both of you healing. Since DJ is Catholic, I suggest strongly that he spend some time in church to pray in front of Blessed Sacrament, Rosary, and go to confession. DJ needs to reflect on all his mistakes, forgiveness, and actions. God is merciful. Ayun. So, ito naman po ang kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Na, yun nga, papat daw which is, ito yung isang bagay na ginagawa ngayon ni, Andrea Brillante, at fairness. Parang may mga gantong step siyang ginagawa. Sabi ni Miss Merlinda, nababasa ko mga comments. Halos ayaw ng mga tao na magkabalikan ng Katniel. Para sa akin, sila lang ang makakasolve ng problema nila. True. Diba? Kahit ano pa pong ayaw natin, si Catherine pa rin ang magde-decide for herself. Dahil buhay niya yan. Tayo po ay supporters lang. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!